Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin ngayon itong ginawa ho ni Harry Roque na fake news ang Korte Suprema. I mean, ginamit ang Korte Suprema sa fake news. Yun nga yung sinasabi niya sa video kanina na ayan po, ang Korte Suprema ay naglabas po ng utos na dapat daw po lahat ay bla 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 ay sa mandatory drug test. Ganon. So, paano ko ho nasabi na ito po ay isang fake news? Nako, simple lang naman po 'yan. Pero tignan niyo naman ang sabi niya, ha, are. Okay, so ito yung kanilang, ginamit, 'yan. Suotin natin ito para ay, ano ba 'yan? Okay, so eto po, 'yan. So ito yung post ni Harry Roque. "Look, Supreme Court now requires," sabi niya, ha, "the Supreme Court raw po now requires," sabi niya, "annual drug test for judges. Dapat all, including PBBM, VP Sara, and all members of Congress." Kasi baka balak rin po niyang pagbintangan si, Speaker Martin Romualdez na gumagamit din po ng illegal substance. Palagay ko ho gano'n. Kaya sinisimulan rin niya na sa ganiyang, estilo, okey? Oh, pa 'yan. Ito yung kanyang ginagamit. Sinasabi nila diyan, etong, F.5, drug testing of judges, officials, and employees shall be included as part of the annual physical examination on a random basis. Parang sa amin sa call center, kami naman po is mandatory po talaga 'yan, annual. Mag-apply ka pa lamang, pag-submit mo ng mga requirements mo kung makapasa ka, eh, bago ka mag-training kailangan dumaan ka na sa drug test. 'Di ba? Bago mag-training, kailangan makitang negatibo ka sa ganyan. Ito po yung promotor ng lahat na fake news nito. Ito ho yung post ni EB Jugalbot. Sabi ni Jugalbots, breaking, breaking, breaking. Today, 14 August, the Office of the Court of Administrator of the Supreme Court of the Republic of the Philippines issued OCA Circular 246 Series of 2024 mandating all judges and officers and employees of the judiciary to undergo, mandating daw po, to undergo mandatory drug testing as part of their annual comprehensive physical and medical examination. As far as I can recall, and I could be wrong. Eto and I could be wrong. May mga ganyang banat para po pwede sabihin na hindi ko naman sinabing accurate, maaari naman pong mali ako. Para play safe sa demanda. This is the first time in history the High Court issued such an order giving credence to the constitutionality of mandatory drug testing for all employees of government, whether career, appointed, or elected. No less than the highest court of the land has submitted itself to the growing call for mandatory drug testing for all government employees, including the president and members of Congress. 'Di ba? Hindi niya pa sinama yung barangay tanod. Nandiyan po yung pinakatalamak, pinakamarami. Marami hong mga barangay employees ang nagpopositibo sa illegal drugs. Totoo lang. Sabi ko nga, kung ikaw ang presidente, magda-drugs ka. Kung ikaw ang kandidato sa pagkapangulo sa mataas na posisyon, alam mong marami kang kalaban, maraming nakatutok na mga mata sa'yo, magdodroga ka. Ito po ngayon ang sagot ng Korte Suprema rito. Yung ginamit niya ni Jugalbot na Court Office of the Court Administrator, ito po yung naglinaw. Ang sabi rito, August 14, 2024, Supreme Court clarifies no mandatory drug testing required for judges personnel. Linawin ko lamang, hindi po natin pinag-uusapan dito na kung pabor ba tayo o kontra tayo sa drug testing requirements. Pabor po ako doon at taon-taon dumadaan kami diyan sa aming trabaho sa call center. At wala kaming magawa, okay lang din naman po sa akin 'yun sapagkat ayoko na meron akong katrabaho na nagdodroga. Kasi iba ho ang takbo ng utak ng mga 'yan.
Nakakatakot lalo na kapagka hindi natin alam kung anong epekto ng amat sa utak nila, 'di ba? Okey lang kung yung lamon ng lamon, okey lang yung tawa ng tawa, okey lang kung yung tatalon sila sa building, ang hindi okey baka mandamay o manakit. So eto, going back, fake news po ito, tingnan niyo ha. Sabi rito ng, Supreme Court, Office of the, Court Administrator or OCA, nitong Wednesday lang po ng gabi ha, ngayon lang. Nag-issue ng clarification, dini-deny raw po nila daw po na ito po ay, nag-order sila ng mandatory drug testing sa lahat ng mga huwes at mga empleyado ng korte. And sabi, the OCA made the statement released through Supreme Court spokes Attorney Camille Sue Mei-Ting in response to a social media post by a certain Edugalbot. Okay, so dapat ito kastiguhin yung taong yan because this is not proper use. This is actually an abuse to the freedom of expression. Okay? Kung tragis fake news mo, minali mo, freedom of expression, kalokohan yan. Pag hindi yan pinanagot, yan po ay pangungunsinte. Di ba? Hmm. Ngayon, eto po, puntahan naman po natin yung mismong, eto, yan ang pupuntahan po natin. Okay? Yari ka ngayon, bibigyan ng hari. Eto ho, puntahan natin ha. Aham. Titignan, babasahin ko sa inyo ano ba talaga ang totoong laman nun. Okey, ano ba yung, pinag-uusapan doon? Okay, here we go. Eto, tingnan yung kabulastugan ni ano rito ha, ni Bibi Gandang Hari. Okay, sabi rito, ayan naka-Supreme Court letterhead, galing po sa Supreme Court ito po mismo, 'pag tinype ninyo ito roon sa kanilang website, ay makikita niyo po 'yan. Makikita niyo 'tong dokumentong ito lalabas. Pero bakit po naging fake news? Tignan niyo ha. Ito po ay para sa mga lahat ng mga judges at mga court personnel ng first and second level courts. So hindi kabilang ang mga taga-Supreme Court. Subject, annual physical or APE ang tawag po rito. Annual physical examination ng lahat ng mga huwes at mga empleyado ng korte ng first and second level courts bago raw po mag-October 15, 2024. Gano'n naman talaga yung petsa ng drug test eh. Yan. On the 3rd of July, the Supreme Court of the Philippines has entered into and executed the contract for the comprehensive healthcare plan for the judiciary for 1 year. So, ang sinasabi rito, dito sa dokumentong ito, si Supreme Court raw po ay pumasok sa kontrata na tatagal ng 1 taon yan, with Kaiser International Health Group at sa Manila Bankers at Manila Bankers and General Assurance. Okay? And then a joint venture with Manila Bankers and General Assurance Corporation. The terms and conditions of the said contract shall be effective for a period of 1 year which shall commence on 8th of July 2024. The services ang pinag-uusapan and benefits under the Judiciary Healthcare Plan include, among others, an annual physical examination with the following provisions to quote. Okay? So yan, A shall include the standard battery array of physical examinations and laboratory tests. The various array of examinations tests are packaged in accordance with age category. Ito po siya, yung laboratory tests, yan po yung mga test and then examination, complete history and physical examination, including BMI, measurement, ophthalmologic, and ENT tests sa age of 18-35. Okay? And then, ito pa, 36 to 50 raw dapat, ganun din. So, ito yung coverage, yung mga procedures na gagawin. Kaya lang ang kaibahan, meron na ritong fecalysis, urinalysis, mga ganyan. And then,
Meron ng, sa males naman, digital rectal examination, PSA, mga ganyan. 51 naman pataas hanggang mag-senior, mag-retire na, meron ng, tawag dito, ito rin physical examination, BMI measurement, and then ophthalmologic and ENT tests. Ito po yung mga procedures, may blood sugar, ganyan na. Okay, ito rin. Then F3, the annual physical examinations of the justices and judges may be done either as inpatient or outpatient service at an accredited hospital or clinic, yan, of their choice. Okay? The attending physician shall recommend the array of tests to be done. The coverage thereof shall not be subject to the age category mentioned in paragraph F2. Yung ganito. Yan. Ito yung paragraph F2. Yan. Okay? Tingnan nyo kung ano yung laman nito, ha? F4. The annual physical examinations of all officials, employees, and other who are enrolled shall be done as an outpatient service at an accredited hospital or clinic. And F5. Ito na yung binaks nila kanina. Drug testing of judges, officials, and employees shall be included as part of the annual physical examination on a random basis. Ang pinag-uusapan po rito, mga kapatid, wala pong iba kung hindi ang procedures po, coverage po ng kanilang healthcare benefits. Yun po ang nilalaman nito. Sinasabi nito na yung mga physical examination ninyo, including the drug testing, ay nasa ilalim tayo ng 1-year contract with Kaiser. Meron tong collaboration with ganito, with Manila Bankers, ganyan-ganyan. Yun po yung sinasabi dyan. Ito pa, aware of the present global health and physical welfare concerns and in line with one of the guiding principles of the Supreme Court's strategic plan for judicial innovations 2022-2027, which is timely and fair justice. There is a need to boost efficiency and promote a healthy environment within the judiciary by protecting and ensuring the physical and psychological wellness of all judicial officers and employees. Therefore, and for everyone to stay physically fit or become aware of their physical health condition, all judges and court personnel of the first and second level courts are hereby enjoined to lead a healthy lifestyle, observe healthy practices and habits by availing of and undergoing a basic annual physical examination on or before October 15. All judges and presiding judges of single sala second level courts are directed to monitor and ensure that all judges and court personnel under the respective administrative supervision will undergo the required basic annual physical examination for strict compliance of all concerned. Yan. August 2024 yan, date 14, which is today. Ang pumirma si Raul B. Villanueva, Court Administrator. May kasunod pa ba? Wala na. Okay, wala na. 'Di ba? So ito hong ginawa na to ni Harry Roque, maliwanag na talagang malalang pagpe-fake news lang talaga ang trip nito ni Harry Roque. Mantakin niyo, ha. Paano niyong pagpapaniwalaan 'yan? Paano niyong masisikmurang sundin ang baklang 'yan? Mismong ang Korte Suprema ho nakuha niya pa na gamitin sa fake news, 'di ba? Fake news sa korte para atakihin ang presidente ng Pilipinas, para lasunin ang isipan ng mga Pilipino. Imagine, mismong ang Korte Suprema ginamit nito ni Bibi Baklang Hari. 'Di ba, para tayo linlangin. Abay, nako, dapat po rito sa ganitong klaseng tao, pagka nagkaroon ng gulo-gulo, halimbawa magkagiyera, no? Dapat dito hulihin po natin ito at tustahin natin, 'di ba? Hindi ho kasi tama yung kanyang ginagawa. Oh,
Isipin niyo ito yung F5, oh, ito yung kinuha nila, 'di ba? Para drug testing of judges, officials, and employees. Oo. Pero sa ibang bahagi wala namang sinasabi. Tingnan niyo ilang piraso lang, oh, putol-putol, ito putol. Oh, 'yan. Hindi kinumpleto. Si Harry Roque lang at saka si Jugalbot ang nagsabi na ma-mandatory, pinagma-mandatory sila, to undergo mandatory drug testing. Kaya po, sabi ko nga sa inyo, ito po ay isang malaking fake fake news etong pinagagawang ito ni na Harry Roque. Kagagawan lang ni Harry Roque at nitong promotor ng fake news si EB Jugalbot, okey? Oh, talagang mga tarantadong tao 'tong mga 'to, eh. 'Di ba? Saan humuhugot ng, katinuan ng pag-iisip 'tong mga 'to, ng lakas ng loob para linlangin ang mga Pilipino. Alam niyo ang sagot po diyan kung saan sila humuhugot, ah, kagagawan na rin po ng mga full morons, okey? Full morons ang may kagagawan, kinokonsente ang kanilang mga katarantaduhan. Kaya po ganyan, nagagawa nila na hindi na matakot sa pagsisinungaling. Grabe 'no? Ultimo Supreme Court, putragis ginagamit na nila sa pagfi-fake news. Oo. Yeah, politically motivated naman kasi. Alam niyo dapat naman talaga ma-disbar na 'yan si Harry Roque. Meron ngang isang, si Attorney Larry Gadon dahil sa kanyang pagmumura, 'di ba? Na-disbar. Etong si, ah, Toto Causing, si engineer, dating abogado, oh, na-disbar dahil po nag-vlog. Pinost niya sa FB niya yung, pleadings na disbar, 'di ba? Tapos eto naman pong, isang, bagong balita ngayon, isang, manyakekoy na abogado, na-disbar din. Eto pa kayang lumalason, sumisira sa isipan ng mga Pilipino at taong mapang-abuso sa freedom of expression, 'di ba? Dapat ito po ma-disbar din ito. Hmm. 'Yan si Harry Roque. Hindi naman niya kailangan ng pagkaabogado sapagkat hindi naman na po siya talaga akma bilang maging officer of the court. Kasi isa siyang taong sinungaling, 'di ba? Obligasyon po, nasa canon 'yan ng mga abogado na kailangang itaguyod nila ang karapatan. Hindi lang po ang karapatan, na itaguyod rin po nila ang katotohanan. Kasi sila yung yung, more knowledgeable pagdating po sa batas at sa operation ng batas, 'di ba? Pero nagagawa niyang magaganyan, so ibig sabihin inabandona na po ni Harry Roque ang pagiging officer of the court and therefore, dapat lamang po si Harry Roque na ma-disbar, okey?